Wala as pa we po. speak. Yes, It wala pa doesn't po. exist. So ang sinasabi ninyo, wala rin kayong listahan. Kung ang NEDA at ang DOLE walang listahan ng mga magiging beneficiaries nitong programang to, inaamin rin ng DSWD na sa ngayon, wala rin kayong listahan para sa mga beneficiaries nito. Tama po ba? There is no list, Madam Chair, but there are the guidelines will provide the requirements to avail of AKAP. But there is no list as we speak, so we are not aware who the potential beneficiaries are. But this is supposed to be rolled out. In fact, it was already rolled out, di ba? Noong nakaraang taon, nag-roll out na kayo nito. Sino-sino ang pinamimigay ninyo, pinigbigyan ninyo kung wala tayong listahang maayos? Those who have been who are in the formal and informal sector for last year, but this year it's proposed to be a Teka, bit formal different. and informal sector. Yes, of minimum wage. Lahat ng tao sa earners. buong Pilipinas, ang sinasabi mo, ilan ba nakatanggap ng AKAP noong 2024? 2024, ang nakatanggap ng AKAP is 5,073,000 Filipinos. 5 million. Meron Sorry. kayong list. Sorry, Madam Chair, it's Parang- actually 4.9 million. Okay, kung ano man, siya yung 5 million na sinasabi. Tama ba yun? Yung estimate po ninyo na minimum wage. Yes, yes po. We're basing it on assumptions that are guided by DOLE. But they have no list. So where did you get the list for? They don't have a list, but they have assumptions. They Madam have? Chair. Assumptions. We're But basing it on their assumptions assumptions. of the PSA, these are percentages and statistics. These aren't real people. Yung mga pumila at tumanggap ay tunay ng mga tao. Yes, Madam Saan Chair. pinaghihila itong mga tunay na taong to na nakita naman natin, talaga naman, pumila ng oras-oras para matanggap yung AKAP. Madam Chair, they are also may referral din po from a social development worker. Ang social development workers, ang ating mandate, maliwanag sa charter ng DSWD, ay para sa poorest of the poor. Nandito po ang urban poor, si Secretary Lopez Santos, si Manang Basiano, at lahat ng tropa ng NAPSI. Ang pagkaintindi namin, parehong inyong constituency, yung pinakamahihirap sa ating bansa. Matuturing bang minimum wage earners ang pinakamahirap, yung tinuturing class D2 at E? Mukhang ayaw pumayag ni Manang Salvacion. Magandang umaga po. Yes, you recognize po. Yes. Please proceed. Oo, kasi napansin ko talagang ayaw niyong pumayag eh. Hindi yan ang Kasi- pinakamahihirap Kasi sa ating po, bansa. representing the senior citizens, sigurado ko po na isa kami sa pinakamahirap, kung hindi man pinakamahirap. But let's consider, no, hindi na po employable ang mga senior citizens. Tama po yan. At kung Pati yung meron mang- PWD, ganun At din. kung meron man pong nakakapagbigay sa kanila na paminsan-minsan ng ilang sentimos, hindi po garantisado yon na panghabang buhay o regular. So wala po kaming inaasahang regular na source of income. Kaya po tutuliro kami na here is our government so concerned with helping those who are earning inadequately, pero mukhang wala po yatang concern para sa mga walang kinikita. So So sa pakiwari ninyo, dapat inuna muna yung talagang mahihirap. Na yung talaga alam naman pong natin, walang income. yung zero income o di Yes, kaya madam. very irregular employment Yes. na madam. halos wala. At yun din naman talaga ang ating nakikita sa batas na bumuo ng DSWD na nagsasaad poor, vulnerable, disadvantaged. Yung pinakamahihirap o di kaya yung depressed municipalities and barangay. So yun lang ang talagang maliwanag sa mandato ng ating DSWD. At yun nga, maraming nagtataka, ba't pinasukan yung minimum wage samantalang kahit papano may trabaho yung taong yun. Ngayon. Anyway, I think Yusek, if you could quickly... Una, patungkol po dun sa minimum wage rate, minimum wage earner, at iba pang May mga... listahan ba kayo? May Wala. istorya ba ng minimum wage earner? Wala pong pangalan. Ang meron lang po na available, yung numero ng mga minimum wage. Sino yung tamang beneficiary? Wala naman pala kayong listahan ng minimum wage earner. Wala po, pero alam naman po namin na may proseso po ng application. Ang anuman pong katulad po ng assistance. Kapag nag-apply, hindi na siya minimum wage earner? Minimum wage earner pa rin po. Kapag nag-apply. Apo.
Pero ang sa amin po ay makapagbigay ng impormasyon. Pero ang Ilan? walang listahan ng minimum wage Wala earner po. ngayon. Wala Sa po. DOLE o sa DSWD. Wala po. At ito ang target ng AKAP, ngunit hindi maliwanag kung sino sila. Wala Opo. kayong pangalan. Pero ang pagkakaalam ko po, meron pong proseso kung paano malalaman kung sino-sino po Pero sila. tutuklasin pa. Apo. Sa ngayon, andyan na yung pera, andyan yung programa, hindi alam kung kanino pamimigay. Apo. Tama? Ang pagkakaalam ko po, ito po ay bahagi ng guidelines na siguro po Tutuklasin ipipresent. pa, Apo. mag-a-apply pa, Apo. i-a-approve pa. Pero sa ngayon, malabo Apo. pa kasi walang pangalan eh. Ang malinaw po, wala pa pong mga pangalan. Okay, wala kang Apo. listahan ng minimum wage earner na tinutukoy ng AKAP. Apo. Tama? Tama Okay. po. Pangalawa po sa papel ng Department of Labor and Employment ay yung tumulong sa information dissemination. Okay. Ano po ba yung AKAP? Para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga minimum wage earner at yung mga kababayan po nating hindi maituturing na minimum wage earner. Ang sinasabi ng ating Employers Association of Pilipinas, ang minimum wage ay sasakop lamang ng mahigit kumulang 2 milyong Pilipino. Tama po ba yun? Well, May projection ba kayong ganon? base po sa aming tala, ito po ay nasa 5 million po across regions. Pero ang pinakamalaki po dito 1 ay million throughout the Philippines. Opo. Saan ninyo na-extrapolate yung numerong yan? Ito Basta po- wala nga kayong listahan. Ito po ay base sa isang survey na isinagawa po ng PSA. So this is just a PSA Opo. statistic. Apo. As we Kaya stand. po, Whereas the statistic that we derive from the Employers Association is 2 million. apo, So naglalaro yan between 2 and 5 million. Apo. Tama po ba? tama po. Okay. Kaya po malaki po yung gagampanan na papel ng DOLE kasi aside for po sa survey, kami po ay may mga inspection din. Nag-i-inspect po kami ng mga kumpanya. Nalalaman po namin kung sino yung mga kababayan po natin na minimum wage earner at hindi mga minimum wage Pero earner. hindi Although ba? may limitation din po yun at Ayun ang nga unang eh. limitation, walang pangalan. Bibisita lang kayo eh. Samantalang yung mga Tama po. employers mismo, sabi, ang minimum wage, ang nakikinabang, 2 milyong Pilipino lang daw. Kaya't nagugulat ako, ang laki ng pagitan. Anyway, So, yun thank po. you very much sa DOLE. Tanungin naman natin sa NEDA, ano naman ang papel na gagampanan ng NEDA? Kasi ang nabanggit yung national ID. Doon ba sa national ID natutuklasan kung minimum wage or over minimum wage? Wala naman yata nakasulat tungkol sa sahod doon sa ID, di ba po? Yung tama pa yung isang papel po ng NEDA through the Philippine Statistics Authority is to help establish the identity of the individuals who will apply for AKAP. Yung mismong database ng PhilSys, wala po siyang income information doon. So ang gagawin po is to try and match with other information being held by the PSA, including the civil registry, other surveys, censuses of the CBMS, etc. So ang ibibigay lang ninyo yung mga pangalan ng lahat ng may national ID. I-match po siya sa database ng PhilSys so make sure that the individual claiming to be Juan de la Cruz is really Juan de la Cruz. So authentication lang of the identity of the person. But with regard to what the DSW mentioned, that they are in fact a minimum wage earner who was hit by this inflation and other problems, wala kayong impormasyon na ganon, di ba? Not at the initial implementation, Madam Chair, but that's part of what we are discussing and planning for in subsequent. Right now, Rounds of ano po ang may implementation. national ID? I believe more than 91 million have been registered, Madam Chair. But PSA, please, if you can elaborate. Ano ang impormasyon na nandun? Yung pangalan, yung address? Ano pa po? Madam Chair, good morning. I'm sorry, I can't see your name. Is that Minerva Eloisa Esquivia? Yes. Okay, ma'am. yes, you're recognized po. Okay, as of date, we have registered 91.7 million. So that would cover those having physical ID, digital form, and e-fill ID. What information does the national ID contain that would be relevant to the guidelines of the ACAP? It only contains the name, the date of birth, the sex, and The date of birth, the what? sex, Okay, gender and gender. There's no information about wage or income. that's right. That's my understanding. So, in fact,
what you would be doing with the national ID would be checking after the name occurs, right? That that person was real. Correct, Madam Chair. But you It's cannot from- provide a list